Mga kabat expert, akala ng customer, simpleng charge lang ang kailangan ng battery niya. Pero nang ikinabit ko ang battery analyzer para i-test, may kakaibang nangyari. Hindi nag-turn on ang battery analyzer. Walang lumabas na reading, walang voltage, walang CCE, walang kahit ano. Ibig pa sabihin nito, ay sira na ang analyzer o talagang dead battery na ang hawak natin. Alamin natin ang totoong dahilan sa video na ito. Magandang araw mga kabat expert, magandang hapon mga kabat expert. Welcome back sa Bat Expert PH. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga battery testing, battery charging at iba't ibang tips na makakatulong sa pag-aalaga ng battery ng inyong sasakyan. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang actual na battery ng customer na dinala lang dito para ipa-charge. Ang battery natin ay isang 2SMF Enduro Motorite Maintenance Free Battery. Ayan po. Ayan. Motorite pang matagalan, Enduro Maintenance Free. 2SM po ang size sa battery na yan. Sabi ng customer, boss, paki-charge nga po, baka maibalik pa. Pero bago tayo mag-charge, syempre kailangan muna natin i-check ang tunay na kondisyon ng battery. Hindi tayo pwedeng basta mag-charge nang hindi muna tinitest dahil baka may mas malalim na problema ang battery. So ito, kumuha tayo ng battery analyzer. Ito po ang itsura ng battery analyzer. Kakabit natin dito sa plus sign. Sa positive, kulay pula. Sa negative naman ang kulay itim, kaya siya, ayan. So pansin natin mga boss, mga ma'am sir, mga kabat expert, hindi nagtutulong ng ating battery tester o battery analyzer. Sa mga nagtatanong, baka hindi mo tinurn on ang switch on yan. Wala po itong switch, kusa po itong magtuturn on kapag once ay kakabit natin ang positive at negative polarity sa battery. Ayan po. At kung tanongin nyo naman ako kung baka baligtad ang pagkakabit, hindi po tama. Ilapit ko ang camera para makita nyo. Ayan. Kapag plus sign sa isang battery, ibig sabihin, itong kulay pula na alligator clip ng battery tester o battery analyzer, yan po talaga kinakabit yan. So tama po yan ha. Kung minus sign naman, negative, itong kulay itim ng battery tester o battery analyzer. So di ba tama ang ating pagkakabit? So hindi pa rin nagtutulong ng ating tester o battery analyzer. Ayan. Ibig sabihin, dead bat talaga ang battery nito. Patay na patay, walang kabuhay-buhay. Right? Hindi man lang lumabas ang kanyang battery voltage, CCE, SOH, SOC. So ayan, tanggalin na natin. Pero sa battery na ito, pagkakabit ko pa lang walang ang nangyari. Hindi man lang turn on ang battery analyzer. Doon pa lang alam na natin na may seryosong problema ang battery. Ano ang ibig sabihin kapag hindi na kayang paandarin ng battery ang battery analyzer? Kadalasan sobrang baba na ng voltahe ng battery. Sa madaling salita, halos wala nang natitirang electrical energy sa loob nito. Ito ang tinatawag ng marami na dead battery. Hindi ibig sabihin nito na automatic nang hindi ito marirecover. Pero mas mahirap na itong ibalik kumpara sa battery na may natitira pang voltahe. Marami ang nagtatanong, boss, pwede bang i-charge ang ganitong battery? Ang sagot ay depende. May mga dead battery na nakakabawi pa kapag maayos ang kondisyon ng mga fix sa loob. Pero mayroon ding battery na kahit ilang oras mo pang i-charge, hindi na talaga bumabalik sa normal. Kaya napakahalaga ng tamang testing pagkatapos ng charging. Sa ganitong sitwasyon, hindi sapat na sabihin lang na charge na. Kailangan natin makita kung kaya pa nitong humawak ng charge. Kailangan din i-test kung may sapat pa itong cold cranking amps o CCA. Dahil kahit umabot pa sa mahigit 12 volts ang battery pagkatapos i-charge, kung mababa naman ang CCA nito, possible pa rin mahirapan itong magpa-start ng sasakyan. Kaya huwag voltage lang ang titingnan. Mas mahalaga pa rin ang overall health ng battery. Isa pa sa mga dahilan kung bakit umabot sa ganitong kondisyon ang battery ay ang matagal na hindi paggamit ng sasakyan. Pwede rin may naiwang ilaw, accessories o may electrical leakage na unti-unting umuubos ng karga. May pagkakataon ding matagal ng luma ang battery kaya hindi na nito kaya mag-store ng sapat na enerhiya. Ano man ang dahilan, mas mabuting maagapan bago tuluyang maging dead battery. Kung sakaling mangyari rin ito sa battery ninyo, huwag agad mawala ng pag-asa. Subukan muna itong ipa-check sa tamang kagamitan. Doon lamang malalaman kung kaya pa ba itong ma-recover o kailangan na talagang palitan. Mas makakatipid kayo kapag tama ang diagnose, kapag kaya ang diagnose, kaysa hulaan lamang ang kondisyon ng battery. Sa susunod na video, papakita ko sa inyo kung ano ang nangyari pagkatapos kong i-charge ang battery na ito. Mabalik kaya ito sa normal? Nagkaroon kaya ito ng magandang CC at SOH? O tuluyan na talaga itong bumigay? Abangan ninyo ang kasunod na update. Kung may natututunan kayo sa video na ito, paki-like at i-share para mas maraming pang motorista ang magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa battery.
Kung may mga tanong kayo tungkol sa battery ng inyong sasakyan, i-comment lamang sa ibaba at sisikapin kong sasagutin ang mga iyan sa mga susunod nating videos. Maraming salamat sa iyong patuloy na suporta. Ako si Kuya Rin ng Bat Expert PH. Kita-kita tayo sa susunod na battery testing. Ingat lagi at God bless.